over 300 films ang nagawa mo na. Yes. And you are known to be a method actor. Unti-unti ko siyang na-adapt. Yung mga Filipino actors natin, ang gaganda lahat, ang gagwapo, parang umaasa sa makeup. Natatakot sila pumangit? Yun nga ang gusto kong sabihin ngayon, di ba? Paano yun? Every after project mo, paano ka nagsisnap out of it? Sabi ko, tutuloy ko pa ba ito? Baka mapagkamala akong adik-adik sa airport. Di ba ang daming lumalaking ulo ngayon? Medyo foul ka sa set, late ka, attitude ka. Sa sobrang ka-inspiran mo sa work mo, kinalimutan mo love life. Hindi naman, parang napaglipasan lang talaga. Willing ka pa bang makatrabaho si Ines Veneracion? Ladies and gentlemen, one of the most dependable actor that we have in showbiz industry, Mr. Mon Confiado. Hello, Miss Aiko. Nako, it's an honor and privilege na ako ay mag-guest mo dito sa iyong show at nice to see you. I know, it's so good to see you again. Yes. Sa mga hindi nakakaalam, ang dami naming projects together na ginawa. Totoo, since 90s, since nagsisimula ako, ikaw sikat na sikat ka noon. Uy, grabe. Siyempre, yung Guwapings, Dugo ng Panday, Bawal na Gamot 1 and 2. Araw-araw, gabi-gabi. Yung film mo na araw-araw, gabi-gabi. At na-guest ka rin sa Aiko drama special ko. Kaya napakarami. Kaya ang best description talaga sa'yo, you are one of the most dependable actors that we have in the industry. Hindi naman, siyempre, nung time na yun, ako'y nangangapapa, nagsisimula. Kayo lang ang ina-idolize ko ng mga times na yun, mga alaga ni Tito Douglas. Halos sa inyo rin ako nagsimula, nabigyan ng unti-unting break. And eventually, siyempre, nagiging favorite ka ng mga directors, napansin ko yun. Kasi nga nakikita nila totoo yun, Miss Ikes. Magmula kay Direk Peke, kung naaalala mo ang Dugo ng Panday natin, lahat halos nung team ni Direk Peke Galiaga, naging director. Magmula kay Direk Joey Reyes, Lori Reyes, Jerry Sineneng, Eric Mati, Don Escudero. And lahat doon dumaan ka. Lahat ng mga kasi naging favorite ka nga. Naging favorite ka rin ni Direk Joey Reyes. Ang daming, di ba? I guess mga 40 films ang nagawa ko sa kanya during that time. Direk Chito Ronyo, ganun din. Hanggang ngayon, every time may horror film si Direk, hindi lang horror, maski yung kanyang mga, kahit nga independent film niya like Signal Rock, at saka yung Badil, nakakast pa rin ako palagi sa kanya. Tsaka alam mo, Mon, over 300 films ang nagawa mo na. Yes. And you are known to be a method actor. Diba? Paintindi natin sa kanila when you say method actor. Kasi sa Hollywood, ang known to do that is si Al Pacino, Robert De Niro, Gary Oldman, ikaw. Along the way kasi, Miss Ikes, nung nagsisimula ako, sabi ko nga, naghahanap ako ng, kumbaga, right track ng aking career o aking path as an actor. Hindi ko alam kasi typecasted ako sa kontrabida. Lahat ng aking mga characters o mga roles, laging kontrabida. So, nung medyo natututo na ako, nagiging aware na ako, wala namang acting school dito sa atin sa Pilipinas nung time na yon. Wala ring film school halos. So, nag-theater ako. Sumali ako sa iba't ibang theater group. Along the way, yung sistema o yung proseso ng theater, unti-unti ko siyang na-adapt. Kasi sabi, dapat daw, parang mag-immerse ka. Yung parang, naalala ko, pati Arnis, inaaral namin para sa isang kapirasong eksena. Pero, full learning. Diba? Kung kailangan mag-flamenco, nag-aaral kami. Pero isang eksenang kapiraso lang, hindi naman dance show yun. Pero dahil ginawa ko yun, napapakinabangan ko until now. Yung Arnis, yung flamenco dance, etc. Horseback riding nitong mga nakaraan. Nag-aaral din ako. Sabi ko, praso lang naman yung eksena. Mag-aaral pa ba akong mga bayo? Pero ano na siya as an actor, nagiging ano na siya. Kumbaga, tool mo na siya Meron ka ng ano ka agad, +1 na talent. So, mas dinevelop ko siya. And of course, sa ano ng mga Hollywood actors na binanggit mo, yung kanilang
siyang influence, inaral ko at ginawa ko siyang inspiration. So every time na gumagawa ako ng role o character, ginagawa ko siyang method. Yung method kasi, hindi lang ito basta pine-perform o mini-memorize yung lines tas i-deliver mo. Kailangan mong mag-dive in o kailangan mong yakapin at ma-experience, hindi naman totally, yung character na yon. Psychologically, mentally, emotionally, at physically. Pero ako, dahil napansin ko din yung mga Filipino actors natin, ang gaganda lahat, ang gagwapo. Parang umaasa sa makeup ba? Di ba minsan yung mga, iba lang naman, hindi ko nilalahat natatakot silang pumangit. Yun nga ang gusto kong sabihin ngayon, di ba? Na parang ang mga actors natin, kasi syempre, mati ni idol di ba? Laging maganda. So, ang role, magsasaka. Lagyan lang ng konting dumi-dumi, di ba? Na makeup lang naman yun. Yun na yun. Along the way, nakikita ko yun. So sabi ko, pag ako nagkaroon ng role na magsasaka, magbibilad ako. So yan ang mga ginagawa ko. Nagpapaitim ako, nag-immerse ako. Kung magsasaka, talagang nasa sakahan ako. Recently, may isang film akong ginawa with Direk Paul Soriano, The Fisher, ang title as Fisherman. A month before our shoot, nandun ako sa location. Tumira ako kasama ang mga fishermen at sumasama ako sa laot. Ganong immersion, ganong training, ganong yakap. Pag ganon na kagaya niya Fisher, 1 month ka nandun. Ikaw, sobrang ang daming interested na kuhanin ka para sa paano ka well, yung particular na yun, hindi ko yun laging nagagawa dahil nga dyan sa reason na yan. Binibigyan ko siya ng effort. Kasi, ako yung lead Ako yung Fisher Diba? So, ang gandang break sa akin. Ginagawa ko nga doon sa mga supporting roles ko na nagme-method ako. Nag-effort ka. Bakit hindi pa dito? So, yun, nagpaitim din ako, nangisda ako, kung paano talagang mangisda. Meron din akong film na ginawa dati with Miss Gretchen Barreto, yung Diplomat Hotel. Nagpapayat ako ng 40 pounds, nagpapanot ako, nagpatanda ako, at doon ako natulog sa Diplomat Hotel. Hindi naman yun hotel Ruins yun, tsaka most haunted place yun not just in the Philippines, kung hindi sa buong Asia. So, nandun ako, the entire shoot. Although 7 days lang naman yung shoot namin sa Diplomat itself. Paano yun? Every after project mo, paano ka nagsisnap out of it? Isa yan sa pinakamahirap, yung B-roll, yung paano kang kakalas. Well, maraming naman, sistema o technique, paano mo siya maalis. Like, kunyari, the fact kasi na tinatanggal mo na yung costume psychologically, inaalis mo na siya Tapos, laging sinasabi mo sa isip, Simon Confiado ko, hindi ako ito, hindi ako yun. So, parang nagme-mental therapy ka na rin para maalis yung character. Kasi minsan, nadadala mo talaga diba? Yung binabanggit kong Diplomat Hotel na yan, 1 month lang ang preparation ko, nagpapayat nga ako ng 40 pounds. Tapos naka-slouch ako. Tapos ganyan ako magsalita kahit sa pamilya ko. Kahit sinong kausap. Yung pamilya ko, kasama ako, pumunta ng Bangkok. Nung time na yun, nakabookmark. Sabi ko, tutuloy ko pa ba ito? Baka mapagkamal akong adik-adik sa airport. Akala nababaliw na ako. Hindi, tinuloy ko. Kaganon ako. Oh my God. Hindi ko binibitawan. Kasi sayang Kaya ka nananalo ng mga awards. Ang problema, pag tapos ng shoot, minsan napapaganon So, ang hirap din bumitaw. Like, meron kaming ginawa ni Shugo Praico at si Ian Veneracion and Heaven Paraleong, Nanahimik ang Gabi. Napanood ko yun? Yes. Viva app ko napanood. Character ko din doon. Nag-immerse din ako, namundok ako. Ganun din, nag-immersion ako. Kasi yung kwento, parang 40 araw at 40 gabi kong hinahanap yung mga anak ko. So, yung character ko, hindi mo alam kung baliw o addict ba o taong grasa ba na biglang pumasok as intruder doon sa bahay. Sa bahay mansion ni Ian at Heaven. So, pinanot-panot ko yung ulo ko nung kasi parang may ako doon, minayti band ko yung sugat kung ganon. Tapos nagpapano talaga ako kasi ginupit-gupit ko siya. Nagpaitim ako. Paano yung soap opera na ginagawa mo noon? That time, yun lang talaga. Katatapos lang. Actually, after nyan, karugtong ang The Fisher. Kaya pinakalbo ko na siya. Ang galing din ng timing sa'yo, no? Para ina-adya lahat. And then now, you're doing Quezon? I just finished shooting Quezon. As Emilio Aguinaldo. Kumbaga, retained yung aking character mula sa General Luna, Goyo ang Batang General. At this time, yung Quezon, ay si Aguinaldo pa rin ako. Kasi, of course, napaka-controversial nung character ni Aguinaldo. The first
first president of the Philippines. Yes. So iba rin ang... siya. Oo, iba din. Hindi ka pwede magkamali kasi ang daming mga Nazis dyan sa mga historians, yes, diba? Ang daming, di ba? Alam mo naman. At very controversial kasi, di ba, dun sa kwento ng General Luna, si Aguinaldo ang nagpapatay kay Bonifacio at kay Luna. Pero hindi ko pwedeng gawin yun as an actor. Every time kasi na gumaganap ako, especially kung kontrabida, hindi ko siya tinitignan as evil. Lagi akong may dahilan. Ako din. Ganyan kung bakit ako masama, bakit ko ginagawa yun. Diba? So, until now, nakayakap sa akin si Aguinaldo as hero ko. Kasi may mga dahilan. Kung Let's bakit say, nangyari yun. Oo, kung pinapatay man niya si Luna o si Bonifacio, may dahilan. Pero hindi nga niya inaamin until now. Tapos, until now, patay na pala si Aguinaldo. Dahil dyan, binuko mo. Hindi, ano naman yan? Nasa history naman yan, nasa ano naman yan. Kasi sabi nga ni Aguinaldo, kung ipapapatay ko si Luna, sana sa gitna ng labanan. Gera nung time na yun Correct. Bakit ko siya ipapapatay sa maraming witness? Correct. So, may mga ganong reasoning yung character. And this time sa Quezon, played by Jericho Rosales. Exciting, no? Sobrang exciting, blessed ka, no? Ang gaganda ng projects na pupunta sa'yo. And this time around, excited ako kasi magsasama na naman kayo ni Goma. Yes! Si Kong Goma, reunion nyo. Of course. Tapos si Elijah na isa ding alam. Napakahusay din. Magaling, no? Oo, napakahusay din ng batang yan. Napakarami ring award. Na artista. Sobrang dami rin namin pinagsamahan ni Kong. Like kung anong pinagkikwentuhan natin, ang dami din namin mga pelikulang magmula Dahas hanggang Babae sa Bintana, hanggang sa kung ano-ano pang pelikulang ginawa namin. This time, medyo ito yung comeback niya, yung Salvage Land. Yes, Salvage Land. Kayong tatlo, tagisan ng acting to. Diyos ko. Bawal ng tanga sa set. Na-challenge na ako kasi, syempre, ang Goma is Goma. Ikaw, ang husay-husay mo. Hello. Humble. Hindi humble, Miss Aiko. To be honest, hindi ko talaga alam. Maraming nagsasabi, natutuwa ako minsan, like, kunyari, yung Quezon, no? Yung mga comments, nakaka-overwhelmed na grabe. Even yung ibang project na ginawa ko, pero hindi ko alam yung baka din yun yung nagpapatuloy sa akin. Yun yung fuel mo. Oo, na mag-aral pa rin. Parang non-stop yung pag-aaral sa acting yung aking passion, hindi nawawala. Like, kasi kung alam ko nang magaling na ako. Maging kampante ka. Complacent. Sakit ng mga actors natin yan. Correct. Na pag alam nilang magaling sila, ginagalingan nila lalo. Oo. Ang tendency nagiging overacting. Totoo. Diba? Oo. Napakarami nating Filipino actors na nung 70s, nung 80s, nung 90s, ang gagaling nitong mga to. Ba't ngayon parang overacting na sila? No? Kasi alam nilang magaling sila nilalagpasan nila yung galing nila Naging cerebral, no? Oo, nawawala na tuloy yung pagka-natural. Itong Salvage Land, kasi yung title pa lang Salvage Land. So, pag ikaw ay method actor, namamatay tao ka or ano bang role mo dito? Ito kasing Salvage Land ay under Rain Entertainment and Viva Films at directed by Lino Cayetano. Si Direk Lino Cayetano. Comeback din niya ito. Medyo matagal din siyang nawala. Pero marami siyang pinroduce na mga pelikula. Ang tawag niya dito sa project na to ay Neo-Western crime drama. Yung Neo-Western kasi yung parang No Country for Old Men. Yung parang may mga western. Parang may disyerto o may mga medyo yung typical na may standoff na tutukan ng mga sabayan ng barilan. Tungkol ito sa mag-amang pulis na tumulong doon sa character ng leading lady namin na si Cindy Miranda na asawa ko na tinatakasan ako. The fact na tinulungan ni sila at ako'y isang sindikato at ako ang nagtatapon ng mga biktimang na-salvage doon sa salvage land na hawak nila, magkakaproblema sila sa akin. Parang ganon. So, tama ka, tagisan. The fact na ang konti ng casting, para tong nanahimik ang gabi na tatlo lang kaming artista. Eto, ganon din halos. Pero syempre, may kasama kaming si Cindy Miranda, kasama din namin si Macoy De Leon. Okay. Yes. At Angela Morena as kapatid kong kasama ko sa sindikato. Tatlo kayong pinaka-main. Oo. How is it working with Goma again? Well, masaya pa rin. Tapos, sinasabi ko nga sa kanya, sabi niya, kinakabahan daw siya. Kasi ang tagal niyang hindi umarte. Pero ang galing, mata pa lang Andun pa rin, no? Oo kasi napakaganda ng karakter niya. Kasi matanda ang kanyang karakter na retiring policeman.
na mabubulag na, halos hindi na siya makabaril. And nagtatalo sila nung anak niyang si Elijah Canlas na pulis din, pero siya sunod-sunuran. Old school policeman na hawak ng sindikato, hawak ng ano yung mga kasamahan. Pero si Elijah, isang, kumbaga, upcoming na malinis na pulis. Ayaw niya yung nangyayari. Nagtatalo sila, pero ang galing nila sobra. Parang ano, no? Ang ganda kasi tatlong magagaling na artista sa industriya nagsama-sama sa isang napakagandang proyekto ng Viva. Ang director pa si Direk Lino, yes, diba? Yes. Kumbaga, exciting talaga. In a few days, in a few moments, lalabas na yung aming full trailer. Yes. Pag nakita nyo yun, napakaganda. Yun ang aabangan namin mo. Yes. Ano mapapayo mo sa mga bagong sibol na mga aktor? Di ba ang daming lumalaking ulo ngayon? Ano mapapayo mo sa kanila bilang isa ka sa respetadong aktor ng industriya? Alam mo, Miss Ikes, di ba? Alam mo ito Ang tagal na natin sa industriyang to. More than galing, more than itong mga method na sinasabi ko, makisama pa rin at the end of the day, di ba? Yung attitude, yung working attitude. Sabi mo, paborito ako ng mga direktor. Bakit kaya? Di ba? Kasi kung medyo foul ka sa set, late ka, attitude ka, I don't think kukunin ka pa uli. Hindi lang mga directors may favorite sa'yo. Kahit yung mga bagong, like yung son ko, si Andre, umuwi siya sa akin one time kasi nag-work kayo sa isang soap. Sabi niya, Ma'am, alam mo si Tito Mon, sobrang bait. Tinuturuan niya ako kung anong dapat, paano atake ko dito. Diba hindi naman lahat ng artista genuine? Yes, and sinabi ko din sa kanya, actually na-inspire ako sa'yo, Andre, kasi yung rawness mo, ito yung sinasabi ko, Miss Ikes, na pagka masyado ka nang naniwala na magaling ka, baka mag-overacting ka na. So humuhugot ako sa kanila na bago, pero alam mong walang formula. Hindi niya alam kung saan niya ilalagay ang kamay niya o kung saan siya tatayo. Pero yung pagka-natural, pag tinaas niya yung kamay niya, talagang tinaas niya, hindi dahil blocking. So, gustong-gusto ko sila. Gustong-gusto ko yung kanyang pagka-innocent, yung kanyang pagka-raw niya sa acting. So, sabi ko, alam mo, hindi totoong natututo ka sa akin. Ako ang natututo sa'yo. Tinititigan kita. Kasi yung pagka-rawness, gustong-gusto ko. At gusto ko yung makuha. Kasi ako, medyo may formula na yung acting ko. Alam ko na kasi ang gagawin Gusto ko hindi ko alam. Kaya sumasabay ako sa kanila. Always beauty and humility, no? Yes. Like for someone like you who is a great actor, yung humility talaga, iba pa rin. Iba. I guess isa yun sa puhunan ng tumatagal na artista. Diba? Kasi syempre, iba-ibang ugali, iba-ibang tao, iba-ibang artista ang makakasama natin. Pero yung adjustment nun dapat, diba? Hindi lang naman kasi, meron kang makasalamuha, superstar. Hindi mo lang binate, lagot ka. Correct. Diba? Or hindi ka makadeliver. Take 2, take 3 ka, hindi mo memorize ang lines mo. So, dapat yun lahat pinaghahandaan. Diba? Kasi the fact na pinasok mo tong profession natin, hindi ito madali. Parang easy, diba? Lahat lahat. Sabi ko nga sa iyo, Miss Ikes, hanggang ngayon, nag-aaral pa ako. Hanggang ngayon, inspired pa ako at gusto ko pang matuto. So, sa sobrang ka-inspirean mo sa work mo, kinalimutan mo love life. Hindi naman, parang napaglipasan lang talaga. Pero pag one day may dumating, hindi ka naman doon. Hindi naman, kasi I guess, baka din, who knows. Pag dumating, okay lang din naman sa akin. Diba? Pero hindi ko na siya hinahanap. Unlike nung bata, di ba? Ganun yan naghahanap tayo ng tamang pag-ibig, tamang kasama. Hindi mo masasabi. So, try and try. Pero ngayon, parang hihintayin ko na lang kung may dumating. Kung wala naman, okay lang. Masaya naman ako sa pagiging single. Oo, at saka masaya kasi trabaho mo. Kasi sobra. Sobrang sunod-sunod and ang gaganda ng projects na pupunta sa'yo. So, bago tayo maglaro hindi mo alam tong portion na susunod. Pwede mo ba silang imbitahin sa Salvage Land? Sobrang na-excite ako sa project na to. Yes! Mga followers at viewers ni Miss Aiko, sasamantalahin ko na. Milyon-milyon to. Na yung Salvage Land, ang bagong pelikula namin, starring Richard Gomez and Elijah Canlas. Kasama namin dito si Macoy De Leon, si Cindy Miranda, and Angela Morena. Directed by Lino Cayetano, produced by Rain Entertainment. Malapit na po yan, abangan nyo. Yes! Sobrang ganda nito, promise. Oo, casting pa lang nakakaluga na tatlo silang bakulaw. Not the typical Filipino film. Bakulawan acting ito. Doon ako na-excite.
right? Parang, ay, lamunan to. Titingnan natin. So, I'm sure meron naman sa online na mag-iintriga sa inyong tatlo. Naglamunan yung tatlo, mga makulaw, di ba? Hindi, parang ano lang yun, nanahimik ang gabi. Ganyan din yung, nanalo si Heaven. Nanalo rin si Ian. Nanalo din ako. Nung MMFF. So, parang ikaw yata yung lucky charm. Ang galing, no, ang galing. Diba? Ito, sana So, titingnan natin kung lucky ka sa game na to, ha? Total, magaling kang aktor. Meron kaming Whisper Challenge. Etong game na ito, may sasabihin akong word na naka-headset ka while may music na nagpa-play. So, kapag hindi mo nabasa yung sinasabi ng bibig ko, may consequence ka. Ang hirap! So, mamimili ka kung ang consequence mo soju. Or meron akong tough question na sasagutin mo. Trivia lang, Miss Aiko, karamihan ng mga roles ko ay kontrabida, lasenggo, adik, etc. Pero in real life, hindi ako umiinom. Oh my God! So, kaya mamimili ka mamaya kung iinom ka? Hindi rin ako naninigarilyo. Walang naniniwala sa akin. Oo, diba? Kasi lahat na eksena ko naninigarilyo. Inaaral ko lang siya, pero in real life. Oh, so aralin mo aralin mo ngayon. So, ito na ang mahiwagang headset. First word, jumbo. 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 Jumbo? Ang galing! Tama. Ang galing, ha? Huwag ka namang patalo ka naman. Second word, antok. 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 Anjong. Anjong nababasa ko. Mali! So Question na lang, question. Question. Yes. Okay. Willing ka pa bang makatrabaho si Ines Veneracion? Of course. In fact, may natapos kaming film with, ay, bawal pang sabihin. Oo, bawal pa. So, meron kaming, yes, recently, under Viva din, may katatapos lang kaming film, ang title In Thy Name. Ngayon, may 2 days ago, katatapos lang ng aming comedy film. So okay kayo? Of course. Wala kayong, bad blood? Actually, best friends kami. Sobra. Yung anak niya ay para kong anak. Pero hindi mo anak, ha? Biologically, hindi. Okay. Pero, hindi ko alam kung anong term doon. Foster parent. Uma-attend ako sa Parent-Teacher Association. Kasama ko siya palagi. Mula baby hanggang... Kasi ang closeness namin ni Ines, 17 years kami na naging mag-girlfriend-boyfriend. Yes. And wala kaming anak. Parang yung anak niya, nung nagkaanak siya, kasi yung closeness namin, sabi ko nga sa'yo, hanggang ngayon, ano pa rin kami, best friends pa rin. Bait naman. Yung anak niya ang considered na anak ko. Tinuturing ko siyang anak. Guys, sinagot niya. Next, word. Eto, hihirapan ko to. Landas. Landas. Last dance? Hindi! Landas. Last dance. Ay, landas. Last chance! Hindi! Last chance ka na! Isa na lang, ha? Landas. Landas. Mali ka na. Mali ka na. Inom o question? Question! Okay. Sa dinami-dami na nakatrabaho mong baguhan na artista, sino ang may attitude? Sabi ko sa iyo, sana uminom ka na. Headline ka na naman bukas. Hindi. Miss Ike, wala talaga akong nakatrabaho pa. Maraming may attitude na baguhang artista. Pero baguhan, recently, I guess kasama ko din si Andre dyan sa senior high. Magkasama kami. Ang daming bagong artista. Wala, ni isang may attitude akong nakatrabaho din. Saka sabi ko nga sa'yo, na-inspire pa ako sa kanila. Sa senior high, doon ka nag-trending din yung role mo. Yes. Governor, nakakaloka. Ako ang kumbaga, salarin ng napanood ko yun. May Sky. Sabi ko nung una, Simon, gusto na kitang i-message sa Facebook. Kaya sabi ko, ayoko na mag-spoil. Yes. Nanood ako nun. Yes. Oo. Maski naman nung panahon natin, wala din talaga akong maisip na, wala eh. Hindi ko alam kung ako ba ang, kasi nag-a-adjust. Sabi ko nga, hindi issue sa akin yung hindi mo ako babatiin. Ako ang unang bumabati. Kasi alam ko yan dati, nung baguhan ako, mga superstar kayo nila Aga Mula. Hindi ko alam kung babatiin ko ba kasi kayo parang nahihiya ako. Sino ba naman ako na, so may ganun akong thinking sa kanila na baka naiilang din. Kaya ikaw na nauna. Ako na hi, ako si Mon Confiado. At so, syempre, one na yung ano nila. Yeah. Kung medyo, ano pa rin, snub pa rin, yun yung may
may problema, binati ko na. So wala kang ganon? Walang ganon eh. Hindi So ako... lahat eventually nagiging Oo, okay ang sa'yo. swerte ko siguro na baka kasi nga yung attitude ko ano ko na sila, nare-reverse psychology ko na kung meron man kasi syempre hindi naman pwedeng wala. Correct. Sabi nga natin, yung iba dyan meron. Pero dahil hindi ko naman siya tinetake as negative, hindi mo ako pansinin kita. Nakaupo tayong dalawa dito, hindi mo ako papansinin, kakausapin kita. Kwentuhan tayo. Ako mag-i-initiate. Last word. Dapat kasi itong question kong sa'yo talaga. Pamatay na to. Oo. Eto na talaga. Last word. Yeah. Tuta. 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 Tuta? Ang galing! Ha? Nakakainis. Oo. Tuta nga! Oo, galing mo naman. Kasi- Nakakawisit ka naman. Nakakairita. Ano yung nakaraan? Ano yung word yung isa? Landas. Hirap naman ng mga... Sabi mo last chance, last dance. Oo, di ba? At saka, nakalimutan kong tanungin kung Tagalog ba yan. Kaya, pansinin mo, English yung mga sinasagot ko. Nakalimutan ko. Na-fake ako doon, kaya pala. Super. Oh, pero, nasagot ko yung tuta. Ang galing. Kasi may taping pa ako. Meron pa siyang lagare. Oo. Mon, sobrang thank you for Miss guesting Ike, here. yes, counselor. Nagpupwisit ako sa'yo. Hindi. Grabe din ang dapat national artist ka na eh. Hindi. Grabe, iba yung paghanga ko sa'yo. Isa ka sa tinitingala ko nung nagsisimula ako. Isa sa pinakamagandang mukha, pinakamahusay, pinakamagaling at ngayon nakakatuwa na ikaw ay napunta na sa kawang gawa. Diba? Sa pagtulong sa mga kababayan natin. And I know malayo pa mararating mo sa politika man. At sana makatrabaho tayo ulit. Oo nga. Dapat mag-comeback ka naman minsan. Kasi lagi ka namang gumagawa pa rin, di ba? Sa araw-araw, gabi-gabi, naalala mo mo ko doon. Sa grocery. Oo, sa grocery din. Di ba? Tapos yung issue mo grocery. Oo nga, baka doon lang nakiuha nung ano yun. Diba? But anyways, thank you so much. Thank you, my privilege. Ladies and gentlemen, the one and only Mon Confiado. Thank you so much.